Okay, so good morning, good afternoon, or good evening. Kung anumang oras ulit ninyo napapanood itong ating discussion of our last topic for finals, which will be Pangasinan Art. So nangako ako no last time, 'di ba, na ipapakita ko kung ano man yung mga nakita namin doon sa Banaan Museum. But unfortunately, we are not allowed pala na ipakita or i-share yung mga video kasi nga magkakaroon na daw ng spoiler kung ano man yung mga makikita natin doon sa Banaan Museum. So unfortunately, I could not share what I have in my cellphone or kung ano man yung mga na-save ko na videos or pictures doon sa Banaan Museum. So I am very sorry for that. But anyways, since na we are dealing with Pangasinan art, I nag-search na lang ako kung ano-ano yung mga pwede kong i-discuss sa inyo patungkol sa ating Pangasinan art. Okay? And please mag-take note kayo or magsulat while listening to this video discussion. Kasi nga I will not be able to send my presentation since na ginawa ko ito sa Canva. Hindi ko na ito ise-send sa inyo, and then para na rin tapusin at makinig kayo dito sa ating recorded discussion. Anyways, it will be just sabihin na natin couple of minutes lang. Hindi naman na siguro abutin to ng isang oras. Okay, Pangasinan Art, and this will be our last class discussion for our finals. Yan, so patapos na tayo. Okay, history of Pangasinan. One of the biggest and oldest provinces in the Philippines and accounts for more than half of the population of the Ilocos region. Okay, before the Spanish occupation, the region was divided into the Panag-Asinan or salt-making coastal communities and the Kabuluan na tinatawag natin, or the interior plains where a type of bamboo called bolo was abundant. Ngayon, sinasabi dyan na one of the biggest and oldest provinces in the Philippines. Yes, tama yon na we are also one of the oldest provinces in the Philippines. And then, noon kasi, ang Pangasinan na hindi pa tinatawag po na Pangasinan. But either nag-originate yung kanyang name na Pangasinan sa itinawag sa kanya noong una. Actually, dalawang parts na hati ang Pangasinan noon. Wherein yung mga malalapit sa coastal or malalapit sa mga beaches natin ay tinawag na Panag-Asinan. Wherein most of the salt crystals ay doon nanggagaling. And did you know that ang Pangasinan ang number 1 noon na nagpro-provide ng asin sa ating bansa? And ngayon ang ating administration ngayon sa ating probinsya ay gustong ibalik na tayo ulit yung magiging number 1 kasi nasa top 5 na lang ata tayo na nagpro-produce ng salt sa ating bansa. So balak ng GICO administration na ibalik yung pagiging number 1 natin dyan. And then yung second one na pagkakahati ay tinawag na kabuluan, wherein most of the bamboo trees ay doon nanggagaling. So familiar naman siguro kayo doon sa tinatawag nating bolo, yung mga maliliit na bamboo, para siyang bamboo na actually makikita siya malapit sa mga ilog. And minsan 'di ba ginagawa itong pamingwit, if ever man na nakakita na kayo ng tinatawag nating bolo. And also, ang bamboo kasi ay hindi siya tree. Ang bamboo ay isang type ng grass. Actually, bamboo is the tallest grass na maituturing. Okay. So much of that. Also, ang Pangasinan, isa din ang Pangasinan sa pinakamaraming population. So napakaraming botante din ng Pangasinan. Kaya nga most of the senators noong nakaraan, ang Pangasinan ang bumuhat din sa kanila.
sa kanilang mga votes. And it was to be the Augustinian missionaries who would map the entire region as Pangasinan. Okay, kasi noon madaming mga misyonaryo na nagpunta dito sa Pilipinas. Kung babalikan natin ang inyong RPH, nandyan ang mga Agustinian, nandyan ang mga Recoletos or Recollects, nandyan din ang mga paring misyonaryo na Dominicano, at kung ano-ano pang mga paring misyonaryo ang dumating sa Pilipinas. Pero ang mga Agustinian missionaries ang nag-map ng entire Pangasinan. And also, ang Pangasinan noon kasi kasali pa ang Zambales, part of Zambales and part of La Union. Ganun kalaki ang Pangasinan noon. And nung mga nasa 20th, hindi naman noon 20th, 90th century ata, or nasa 18th century, noong tinanggal ang part ng Zambales, part ng Tarlac, kasi ang paniki ay kasali pa sa Pangasinan noon. So ganun kalaki ang Pangasinan. Sa part ng Patarlac, kasali ang paniki sa Pangasinan. Papuntang part of Zambales, kasali pa diyan sa Pangasinan. Kasi nga, once na nagpunta ka na ng Bulinaw, nasa medyo partish pa ng Eastern, ay makikita natin ang Zambales. And then, also part of San Juan, La Union, ay kabilang pa sa Pangasinan. And dito naman tayo, August 1899, in a barrio in Bayambang, Jose Palma, a staff member of the revolutionary government's newspaper La Independencia, writes a poem that becomes the lyrics for the melody of the La Marcha Nacional Filipina, composed by Julian Felipe. So, itong si Jose Palma, actually, sinasabi dito na barrio in Bayambang. But actually, that is not a barrio in Bayambang anymore ngayon. Yan ay isang barangay sa Bautista, Pangasinan. Ngayon. Wherein itong si Jose Palma, merong isang bahay doon, wherein doon niya daw isinulat ang lyrics ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang, which is now our Philippine National Anthem. So, mayaman din pala ang Bautista Pangasinan pagdating sa kanyang history. And it was written in the house of Doña Romana G. Vida de Fabes. This house served as the Malacanang of the Aguinaldo Republic momentarily in November 1899. So the said barrio is now part of Bautista. So hindi po siya part ng Bayambang. Sa Bautista na po siya ngayon. Nasa Poblacion West yan. Malapit na yan actually sa Bayambang. Kasi nga ang Bayambang and Bautista ay isa lang yan dati. Actually ang Bautista ay part ng Bayambang noon. So yan. So dito na tayo sa mga artist na makikita natin dito sa Pangasinan. So madami din tayong mga artist, and actually kakaunti lang yung nailagay ko dito. So first one ay itong si Victor Edades. Si Victor Edades ay maiko-consider as the father of modern Philippine painting. So pinanganak siya noong December 1895 and nawala siya noong March 18 or 1985. Itong si Victor Edades ay most of mga gawa niya ay mga dark or distorted ang kanyang mga images. So mapapansin ninyo sa kanyang The Builders, which is ginawa niya noong 1982, dito makikita ninyo na dark yung mga images, halos hindi mapansin. And most of the images ay distorted. Distorted to the fact na may mga elongation doon sa body parts ng mga nandyan. Okay, and then
Kung makikita ninyo diyan, yan ay mga taong nagtatrabaho. Yes po, nagtatrabaho yang mga yan kahit hindi siya masyadong napapansin. Itong si Victor Ridades kasi most of mga topics na nasa kanyang paintings ay mga laborers or mga factory workers. So, madami siyang mga paintings na ang dinidepict ay about workers, rights ng mga workers. Okay, sunod naman dyan itong si Felipe Sobrepanya Calusa. So, siya ang Best Comics Illustrator. May 1940 siya pinanganak, July 2004 siya nawala dito sa ating mundo. And itong si Calusa ay naging sikat or ito yung mga nagpasikat sa kanya na comics. So, nandyan ang Love Life Comics na merong mga series wherein itong Love Life Comics ay tumutukoy sa love life ng mga teens wherein nakalagay dyan, yung pag-atake niya dyan ay in the way of comedy. And also, hindi naman siya actually yung naglagay lahat niyan. Kumbaga gumawa ng comics na yan. Siya po yung gumawa ng cover page ng Love Life Comics. So yan yung mga cover page ng series of the Love Life Comics. And also itong si Calusa ay naging sikat din kasi nga most of the characters na nasa Florante at Laura, siya yung nag-draw noon or siya yung nag-illustrate noon. Okay? So next tayo, nandyan si Juan Hidalgo Jr. Siya ang tinatawag naman natin na prodigy in Iloco literature. So July 1936 siya na pinanganak and then October 2020. So recently lang siya nawala dito. And itong si Mr. Hidalgo Jr. ay balikan muna natin. Si Mr. Hidalgo Jr. ay tiga Rosales. Okay, so kilala siya sa kanyang mga anthology. Kapag anthology, meaning ito ay mga published collections of poems or writings, yan ang tinatawag nating anthology. And one of the most pinakasikat na anthology niya ay ang anthology niya sa Ilocano, which is yung Between the Rosales ken Dadumapay Asarita. In English, Star of Rosales and Other Stories. Ulitin ko po, sa English, Star of Rosales and Other Stories. In Ilocano, Between the Rosales ken Dadumapay Asarita. So anthology yan ay collection of poems, mga tula, and the writings. Next one will be Salvador Floro Bernal. Siya yung tinatawag naman natin na father of Philippine theater design. January 1935, siya pinanganak, October 2011 siya po kinuha ng ating Panginoon. And itong si Mr. Bernal ay tiga-Dagupan. And also, naging kilala siya sa theater design kasi nga most of theater, sabihin na natin, theater arts designs ay nanggaling sa kanya dito. So meron siyang 300 productions in art, films, and music. Kapag sinabi kasi nating theater design, ay mostly ng mga stage wherein doon nagkakaroon ng pagtatanghal ang teatro. Siya yung nagdi-design. And 300, imagine 300 productions, 300 na stage plays, sabihin na natin, yung kanyang i-design. So, andyan si Mr. Floro Bernal. Next one will be Mr. Jojit Solano. Hindi ko na nilagay yung kanyang birthday kasi nga buhay na buhay pa itong si Mr. Jojit Solano. Actually, one of the paintings of Mr. Jojit Solano ay makikita natin sa Banaan Museum.
And yun ay ang 7,640 na pangako. So mostly ng kanyang mga drawings, mga kanyang paintings ay napaka-creepy. Kumbaga parang Halloween, parang mga horror yung kanyang mga designs, but napakalalim pala nung kanyang, mga idino-draw. So andiyan yung kanyang ang 7,640 na pangako. Pero actually meron pa palang kadugtong 'yan. Kung bubuuin natin yung kanyang, title, ito yung buo niyang title. Ang 7,640 na pangako at 12 trilyon at higit pa na kasinungalingan. Yan ay kanyang ngayon lang, mga 2022. So mapapansin ninyo diyan, ano, 'di ba? Parang nakakatakot yung mga images. And merong, nakaburol doon sa gitna. Actually, yan ay binigyan niya ng, explanation wherein yang nakaburol pala na yan ay ang ating mahal na Pilipinas. And kasama niyang naiburol daw ang ating hope or ang ating pag-asa. Mostly ng mga tao na nakikita ninyo diyan, hindi lang mapapansin ngayon kasi nga picture lang yan. Kung titingnan natin yan sa actual na painting niya, napakaganda nung painting niya. Yung mga mata nila nagniningning. Oo, yes, parang walang walang ilaw pero kung titingnan ninyo yung mga mata nila, lumiliwanag yan. And sabi niya kaya daw lumiliwanag kasi nga yung mga mata daw natin ay nabulag na sa katotohanan na yung pag-asa natin ay unti-unti nang nababaon sa limot. And halos lahat diyan ng mga naka-drawing diyan ay meron siyang mga ibig sabihin. Yung mga baboy diyan, ibig sabihin ng baboy diyan ay, about economics. Mapapansin din ninyo diyan, meron ding, pare and sa likod nila merong mag-asawang ikinasal. Yan ay patungkol din sa yes, mga naghihiwalay sa atin. Tapos nandiyan pa nga si Jollibee dun sa likod. Yun daw ay yung pagka-addict daw natin sa tinatawag natin mga fast food na fast food na mga kakanin. So napakalalim nung kanyang mga, messages pagdating sa kanyang mga paintings. So yun nga, hopefully sana na, maka-visit tayo sa Banaan if ever man na hindi ngayon siguro sa mga, next sana na mga magiging students kasi napakaganda din doon. Okay, sa crafts naman tayo. Pangasinan an strong tradition of craftsmanship passed down through generations with its abundance of natural resources like buri. Ang buri, ito yung palm tree. Okay? Galing siya sa palm tree. And bamboo, kawayan, ratan. Ang ratan at saka bamboo ay magkaiba, okay? Ang ratan, yan ay isang kind ng vine-like na sabihin na natin para siyang baging itong ratan na makikita lang dito sa mga Asian countries, kabilang na ang Pilipinas. Seashells, also, syempre malapit tayo sa mga karagatan, and pandan, making handicrafts has been made easier for their local artisans. Mga artisans, meron silang direct functions, ibig sabihin, kailangan nilang kumita. Buri making. So meron tayong mga buri hats, buri bags, buri baskets. Lahat yan ay gawa sa buri and ang buri ay galing siya sa palm tree, okay? Bamboo baskets naman, syempre, we are very rich with bamboos. Especially na dyan sa part ng mga taram, wherein napakaganda ng kanilang mga bamboos. Okay? So yan, meron tayong mga baskets na made
out of bamboo and mga bilao, of course. And then, yung tinatawag naman natin na dayon or hamak. Sabi nga nila, indayon or dayon. Ibig sabihin, swing or hamak. And mostly ng mga hamak ay made of rattan. Sabi ko nga, ang rattan hindi siya bamboo, okay? Ang rattan, napakatibay kasi nung kanyang mga vine. So, isa siyang type of, ano na yun ulit yun? Type of bagging. Okay? Seashell, chandelier, gumagawa din tayo niyan at napakarami niyan sa Bulinaw. Since na malapit sila sa mga coastal or malapit sila sa dagat. Architecture naman po tayo. So, nandyan ang Pangasinan Provincial Capital. Present dyan ang Pangasinan Provincial Capital. So, known as the most beautiful provincial building in the country, designed by Daniel Burnham, American architect and urban designer. And the construction of the building was led by Daniel Maramba. Of course, si Daniel Maramba ang pinakaunang governor of Pangasinan. The grand old man of Pangasinan, Daniel Maramba. Okay, next one, the Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. So ginawa yan noong 1610. So 1600s pa siya nagawa. It is considered the pilgrimage shrine of Northern Philippines and one of the major religious landmarks in the country. Actually, itong Basilica ng Lady of Rosary of Manaoag, ilang beses po itong binomba noon. And yon, mysteriously and luckily na hindi siya totally na nasira itong Basilica of the Lady of Rosary Manaoag. So if Katoliko ka, siguro lagi kang nagpupunta diyan. Bulinaw Cape Lighthouse naman tayo or Bulinaw Cape Lighthouse is one of the most significant landmarks in Bulinaw, Pangasinan. One of the oldest lighthouses and second tallest of 5 lighthouses in the Philippines. So maganda din dyan, kaso nga madami na din mga vandals, madami na din mga nagsusulat ng kung ano-ano dyan sa Bulinaw Cape Lighthouse. Actually, nung nag-visit kami dyan, ay halos hindi na siya totally na kasing ganda nung mga nasa unang visit namin. Kasi sobrang sabihin na natin na dala natin siguro ng mga madaming mga turista, hindi maiwasan na ganun yung nangyayari. And then, itong Temples of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan ay makikita natin sa, yung bagong gawa lang yan, sa Nankayasan. Okay? The Urdaneta Philippines Temple will be the third temple built in the Philippines, following the Manila Philippines Temple noong 1984 and then the Cebu City Philippines Temple noong 2010. Napakalaki niyan and actually nag-aaral pa lang ako noon sa UCU nung inumpisang gawin yan. Ngayon nagtuturo na din ako and natapos na. Okay? So, nandyan din ang ayat ni Apo Jesus in Natividad. Lying at the foot of the Caraballo Mountains, Natividad has become Pangasinan Province fast emerging pilgrimage site and ecotourism destination. So, ang ayat ni Apo Jesus in Natividad, dyan mo makikita ang actually one of the biggest din na monument of our Jesus Christ. So, Christ the Savior statue din, nandyan, makikita din natin yan sa Alaminos, Pangasinan, sa 100 Islands. So, it is magnificent 56-foot statue of Christ the Savior atop Pilgrimage Island at 100 Islands National Park in Alaminos, Pangasinan. So, it is situated nearby the islets Marta, Pilgrimage Island, and Ramos Island. So, yan ay nasa islets ng Marta. So, di ba halos lahat ng islets sa 100 Islands merong name.
Yan, so dito na tayo sa mga festivals. Okay, festivals, Pangasinan is renowned for its vibrant and diverse festival. Napaka yaman din kasi ng Pangasinan. Itong recently concluded lang, di ba, na Piyesta ng Urdaneta. Merong ginawa wherein nagkaroon ng Tuno-Tuno Festival. So, diyan, nag-ihaw lahat ng barangay, even LGUs, at kung ano-ano pang mga counterparts ng ating Urdaneta Municipality. So they celebrate everything from bountiful harvest to historical events. And even to the province distinct culinary specialties like bagoong. Ang bagoong ay fermented shrimp or fish paste. The purpose of these festivals is to create an avenue to enhance people's camaraderie, excellence, and active social involvement. So, bigyan lang natin ng origin itong festivals. Ang festivals kasi, nag-originate yan noong time din ng mga Spaniards. Ang festival, isa yung uri ng pasasalamat sa maraming harvest. Actually, noong pre-colonial period, meron na din yan. Pero hindi siya actually festival. It is in the form of ritual, wherein yung mga pagan, mga tao noon, wala pa silang kinikilalang Diyos. At ang ginagawa lang nila ay nag-aalay lang sila ng kanilang mga pagkain, wherein ang pinag-aalayan nila mga bato, mga iba na yung araw, bundok, wherein yun yung pinaniniwalaan nilang mga Diyos noon. Okay? So, Bagoong Festival, of course, hold every third week of January in Lingayen, Pangasinan, ang Bagoong Festival. It is a unique festival that pays homage to one of the Pangasinan's culinary specialties, bagoong. So, fermented shrimp or fish paste. The highlight of the festival is the showcase of different types of bagoong, which varies in the flavor and preparation methods, promotes the bagoong industry in Lingayen. Siyempre, masasarap ang mga bagoong, specialty kapag gawa sa Lingayen. So, yan ang mga pictures about Bagoong Festival. And meron din tayong Bangus Festival. Of course, ang Bangus Festival ay sa Dagupan City. So, it is a yearly cultural and food festival in Dagupan City, in the province of Pangasinan, Philippines, held every April 30. So it is a celebration of the city's production of the bangus fish and many of its related products. So di ba kapag merong bangus festival, napakaraming mga bands na nagpupunta dyan. And even libre yung mga iniihaw nilang bangus, wherein free kang kumain at free kang mag-ihaw. Diyan ang Bangus Festival, mga pictures. And then, madami pa tayong mga festivals. And ito, sinasabi ko na sa inyo na madaming lalabas na festival sa inyong magiging long quiz and even sa inyong magiging final exam. So you have to review this or all of these festivals. Talong Festival, Sabillasis, Pakwan Festival, Patupat Festival, Sigay Festival, Mushroom Festival, Asin Festival. Of course, ang Asin Festival, halos lahat naman yan sa Pangasinan kasi nga nag-originate ang asin sa Pangasinan. Okay, Tupig Festival, madami na din ang nagtutupig festival. Ang natikman ko pa lang na masarap na tupig sa Lawak, Pangasinan. Pindang Festival, Parao Festival. Meron din tayong Goat Festival, Corn Festival sa Santo Tomas, Malangsi Festival, and Mangunguna Festival, Pandan Festival, Mango Bamboo Festival sa mga Tarem, and Binungoy Festival, Umbrella Rocks Festival, Bayog Festival, mga Tarem din to, and Ranga-Ranga Festival, Tribal Festival, Tinapa Festival, napakarami pa. Puto Festival naman sa Kalasyaw, and Canon Festival. So folk dance naman tayo. Folk dance in Pangasinan are not only artistic expressions but also a way to preserve and celebrate the province cultural heritage and traditions.
So these folk dances also play in its part in various social and religious functions, often performed as entertainment at weddings, fiestas, and gatherings. Pero nakakalungkot nga lang kasi nga halos hindi na natin ma-observe ang mga folk dance pagdating sa ating mga weddings, ganyan, even mga gatherings. Anong present ngayon? Of course, number one dyan, TikTok. Di ba nga? Halos lahat na nagti-TikTok. O ito, yung first, para at least naman maiba naman, no? Hindi lang pwedeng TikTok parate. Kasi nga, kailangan din nating um, pangalagaan yung ating cultural heritage. At isa sa pangangalaga natin sa ating cultural heritage, ang pagbuhay ulit ng ating mga folk dances. Ang mga folk dances natin, na-observe ko, pine-perform na lang siya kapag merong pageant. Ito yung nagiging talent. So binaswan, ang binaswan with glass performed by a girl or several girls by balancing a wine glass. So ito yung sinasayaw mostly ng mga babae wherein meron silang tatlong baso. Dalawa sa kanilang kamay at isa sa kanilang ulo. Originally dapat merong karga yon na wine. Pero ang napapanood ko na ngayon wala nang karga yung mga baso. So ganon kasi yung origin. Dapat merong kargang wine. So, tapos sasayaw sila with their rice wine while performing intricate footwork. So, ganyan kahirap ang binaswan. Pero at least dapat naka-smile pa rin tulad ni ate na nandyan sa picture. Sayaw sa bangko naman. So, ito ay dance of top of a bench. Originated from Lingayen, performed on a top of a narrow bench, a bench that is 2 to 3 meters long, 6 inches long, and 60 meters high. The dancers need to have a good sense of stability since they go through a series of movements with some acrobatics. Kailangan dito, malakas yung pangangatawan nung lalaki. And yung babae dapat is very flexible at magaan lang. Dahil kung hindi, lagapak sila doon sa sayaw sa bangko. And actually, hindi lang isang bangko yan. Nagkakapatong-patong pa yan na bangko. Halos 6 na bangko yung ginagamit nila dyan. Even yung iba, nasa 10 or 8. Pwera na lang sa kanilang gagawin pa ng mga acrobatics. And then, music naman. Sa music natin, Pangasinan music is deeply rooted in the province's rich cultural heritage. From the melodic sounds of bamboo na napaka-rich tayo, like the kawayan tungatong to the rhythmic beats of drums and gongs. Pangasinan music is a vibrant expression of the province's identity and storytelling through music and dance. So isa sa pinaka mahaba na Christmas carol ay galing sa Pangasinan. Yan ang tinatawag nating Pangasinan Aligando. Yes, Aligando yan, hindi Aguinaldo. Okay? Longest Christmas carol in the Philippines. This is a song commemorating the birth of Jesus Christ and the visit of the three Magi or kings. The singing takes about 1.5 hours and is sung either in the traditional or modern way. Ang Pangasinan Aligando, ito kasi ay isang kanta wherein pine-perform ito 1 oras at kalahati. Ganun siya kahaba. And with 565 lines, so it is said to be the longest Christmas carol in the Philippines. And also, this song narrates the story of the conversion of the three kings as they meet on their way to visit the Christ child. So meron itong 565 lines. So, tandaan ninyo, one of the longest Christmas carol, Pangasinan Aligando. So dyan tayo nagtatapos. And also, sinasabi ko nga always na dapat ay nagte-take note kayo kasi hindi ko na ito isi-send yung aking presentation para at least panoorin ninyo, tapusin ninyo yung ating discussion. Alam ko nakakantok ang ating discussion kasi nga wala naman tayong mga outputs, ganyan.
or whatsoever. Pero it is my own way kasi para at least hindi na kayo mahirapan na kung ano-ano pang output yung ipagawa ko sa inyo since na art appreciation 'to. And mostly of our time kasi ay, nakain din ng mga activities sa school. So, I'm very sorry kasi hindi ko kayo masyadong natutukan din and hindi tayo masyadong, nakapag-meet ng maayos. Pero hopefully na sana ay may mga napulot din kayong mga at least siguro, mga aral dito sa ating, mga naging topics. So, thank you for, sabihin na nating isang sem. So, yun lang and, good luck sa magiging long quiz ninyo and final examination. So, sa iba ninyong mga final requirements ay yun dun na lang kayo mag-focus. Sa'kin hindi ko na kayo bibigyan ng mga final requirements. Bago tayo magtapos, bibigyan ko muna kayo ng isang, statement galing kay Queen Elizabeth I. So, I see and keep silent. Yun lang and sana ay, mag-ingat po tayo palagi. God bless everyone and thank you for listening.